5, 4, 3, 2, 1. Mabuting kalendaryo ang isang hanggang na presentasyon. May nahatid sa inyo ng Bearfoot Church Masaya, Bearfoot Church Kalahigan, Bearfoot Banglas, na may tema, ang tunay na diwa ng Pasko. Hello, Mom. Where are you? Tomorrow is Christmas. Sorry, son. I can't make it. But to make it up to you, I've already told Mother to prepare you a feast tonight. And I also told Mommy Driver to pick my present for you. I have to go. Bye. Happy holidays. Love ya. Hello, Dad. Hello, my son. I'm too busy right now. I'm in the middle of a meeting. I left my gold card in the drawer. Use it. Just don't disturb me, okay? Napakalungkot ng Pasko. Sana wala na lang Pasko.
ka pa. Pero kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Magpapang kailangan lumisan ka. Tanging matulad hindi ka. Sa langit ng Diyos ko ay maalala ko pa rin ako. Hahanap-hanap pag-ibig. Kahit wala na lahat ng nangarap at inaasa pa rin ako. Hindi makita ka, nagpapasalamat ka. Hanggang
Lukas, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 18. May mga pastol na sa parang at nagbabantay ng kanilang tupa ng gabi-iyon. At tumayo sa harapan nilang isang anghel ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatawag. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nagpusang-pusang. Tayo na, sa Bethlehem. Tayo na, tingnan natin ang pangyayari ito na ipinulita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali sila punta roon at natagpuan nga nila si Maria at Jose. At naroon ang sanggol ng Maria. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagkulay-kulay. Kaya
Hindi ko mapapatawad si Tiyo. Bakit nagawa niyang patayin si Kuya? Hindi dahilan ng alak para pumatay ng tao. Alam mo na, patawarin mo na ang Tiyo mo. Nagsisi na siya sa nagawa niyang kasalanan si Kuya mo. Anak, tama na. Binayaran na ng tiyo ang kasalanan niya sa kulungan. Hindi niya naman sinasadya ang nangyari sa kuya mo. At naniniwala kayo doon? Dapat hindi na lang siya binigyan ng parol eh. Huwag na huwag magpupas ang aming landas at maghihiganti ko si Kuya. Tayo na sa Bible study. Oh, ba't mukhang galit ka? Sino nakaway mo? Akala ko napatawad ko na siya. Sino? Anong sinasabi mo? Yung tiyuhin ko na pumatay sa kuya ko. 20 years na nakakaraan. Brad, hindi ako papayag na hindi ko may paghiganti si Kuya. Ah, nakalabas na pala siya. Pero Brad, di ba sabi ng Panginoon, matuto tayo magpatawad? Yun ang normal sa Bible study natin, di ba Brad? Panginoon, patawaran mo ako. Ayaw na ng damdamin ito. Halika nga dito Brad, tayo manalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pamangkin ko, patawarin mo ako. Natutunan ko sa loob ng kulungan ang lahat ng pagkakamali ko. Itinuro sa amin ito ni Pastor. Pamangkin ko, pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko. Bakit ganun? Kanina lang igalit ako. Ba't parang galing nararamdaman ko? Dahil Brad, napakusa mo na ang tunay na pagpapatawad sa piling ng Panginoon. Pamangkin ko, sana mapatawad mo na ako. Alam mo, Tiyo, kung ang Panginoon nga, nagawa niya magpatawad. Ako pa kaya na hindi kita mapatawad.
magmamahalan tayo. Magtulungan na tayo. Iisang pamilya tayo ngayong Pasko. Binabaybay, pagmamahal, umalalay, ganitong naman, taon at tumpay.
Panginoon. So, praise God. At masaya po ba tayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah. So, bigyan po muna natin ng daan ang salita ng Diyos, Pastor Mandali. Hallelujah. So, praise God. At nakita natin at na-witness natin na ngayong araw ng Kapaskuhan, yung ating pong kapanganakan ng ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. So, meron na po i-share sa inyo ng 4 na bagay patungkol sa diwa ng Kapaskuhan. And according to John chapter 3 verse 16, hahanguin po natin yung 4 na bagay na ito according to the text ng John 3:16. At ang una, mga kapatid, na puntos po na gusto kong ibahagi sa inyo, for God so loved the world. So ang una na diwa ng Kapaskuhan ay pagmamahalan. At ang pagmamahalan, mga kapatid, ay unang-unang ginawa ng Diyos. Nung time na nilikha pa ng Diyos ang sanlibutan, naroon na yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At kung tayo umiibig sa Diyos, kailangan nagmamanifest din sa atin na bilang mga anak ng Panginoon, sabi nga sa unang Juan, chapter 4, verse 7 and 8, ito ay nagpapatunay na tayo mga anak ng Diyos kapag ikaw ay marunong magmahal. Amen? Sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, hindi lang sa kapwa, kundi maging sa mga nakagalit, nakasamaan ng loob. So ito ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung tayo ay umiibig sa Diyos, kailangan umiibig din tayo sa ating mga kapatid. Amen? And for God so loved the world. Amen po ba? So purihin ng Panginoon. At kung meron mang isang magpapatunay na tayo ay mga alagad ng Panginoon, at kung meron mang magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos, hindi yung dami ng memory verse na alam mo. Hindi yung palagi ka lang nasa church. Kung meron mang magpapatunay na ikaw ay totoong anak ng Diyos, nagmamanifest sa pag-ibig. Amen po ba? Hallelujah! According to John chapter 13 verse 35, mapapatunayan na tayo mga alagad ng Diyos kung tayo'y marunong umibig at magmahal. Amen po ba? At ang sabi ng Matthew chapter 22 verse 37, may 2 bagay na gustong i-point out ng Panginoon na yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses ay ginawa ng Panginoong Jesus na 2 lang. Amen? At ang unang utos, mga kapatid, ibigin mo ang iyong Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. At ang pangalawang utos, mga kapatid, ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen po ba? Ang umiibig sa Diyos ay umiibig sa kapwa. Amen po ba? Hallelujah! So pangalawang puntos, mga kapatid, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At ang pangalawang diwa ng Kapaskuhan, mga kapatid, ay pagbibigayan. Amen? That He gave His only begotten Son. Amen po ba? So, dito makikita natin, mga kapatid, ang Diyos ang unang nagbigay. Amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, nagmamanifest through us, na ikaw ay nagiging mapagbigay din. Amen po ba? So, purihin ng Panginoon. Ito ang isang bagay na nakakalungkot. Marami sa panahon ito, nakakalimot sa Diyos. Nakakalimot sa Panginoong Jesus. Kaya, ang sabi dito, that He gave His only begotten Son. Ang nagiging problema, yung begotten Son ay nagiging forgotten Son. Amen? So, hindi ito dapat mangyari. Na sa tuwing araw lang ng Pasko, naaalala natin, yung kapanganakan ng Panginoon. Pero sa mga Kristiyano, hindi lang December 25 ang araw ng Pasko, kundi araw-araw Pasko. Amen po ba? Amen! So that He gave, ang unang original na nagbigay at nagkaloob sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, marunong ka rin magbigay. Amen po ba? Hallelujah! So pangatlong puntos, mga kapatid, hallelujah! So, ang sumunod po dito, that whosoever believes in Him should not perish. So, papasok po tayo sa pangatlong diwa ng Pasko ay patungkol sa pagpapatawad. Amen po ba? Nung tayo ay wala pa sa Panginoon, mga kapatid, tayo ay dire-diretso sa kapahamakan. At merong kapahamakan nag-iintay sa bawat sino man
na hindi kikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? At sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, subalit ang kaloob ng Panginoong Jesucristo ay buhay na walang hanggan. So dito makikita natin, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, merong isang bagay na dapat para ikaw ay mapatawad, kailangan may mamatay. Amen? Kailangan mong mamatay. Dahil para mapanagutan ang iyong mga kasalanan. Pero ito ang one thing na napakabuti at napakamabuting balita na gusto kong ibahagi sa inyo. Mga kapatid, hindi mo na kailangang mamatay. Sapagkat may namatay na para sa iyo. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. That whosoever believes in Him, in Jesus, should not perish. Maniwala tayo sa Panginoon, at tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. At sa Roma chapter 8 verse 1, for now there is no condemnation for those who are in Christ. Hindi nakakatulang maparusahan ang mga nakay Kristo. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. At sabi po dito mga kapatid, sa Matthew chapter 6 verse 14, kung ang ating Diyos ay nagpapatawad, so dapat tayo ng mga anak ng Panginoon ay marunong din magpatawad. Amen po ba? Sino sa inyo may mga kagalit pa hanggang ngayon? Hallelujah. So batiin niyo na po. Hallelujah. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag niyong aantayin na dumating yung pagkakataon na tayo'y kuhanin ni Lord at doon sa langit na bayan magpangipangita tayo na magkakagalit tayo. Amen? Dito pa lang sa lupa, ayusin na natin. Para pagdating sa langit, okay na ang lahat. Amen po ba? So purihin ang Panginoon. Sapagkat ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 14, sapagkat kung patatawarin niyo ang nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. At kung hindi niyo patatawarin ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Amen po ba? So kaya mga magulang, mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung pangatlong diwa ng araw ng Kapaskuhan, pagpapatawad. Kailangan maunawaan natin na tayong lahat, bagaman ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, na tayong lahat ay makasalanan. Kahit marami yung kasalanan na gawa natin, handa tayong patawarin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo yung eksena kanina, mga kapatid, na merong isang lalaki na talagang galit na galit sa kanyang tiyuhin, na pumatay sa kanyang kapatid. At ito mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ito ay true to life story. Amen po ba? Sapagkat narito ang ating kapatid, base sa kanyang patotoo, way back 2015, kung di ako nagkakamali, si Brother Resty Lord de Lisa. Purihin ang Panginoon. Tayo mga brad. Hallelujah. So ito po ay hinago natin sa kanyang istorya. Hallelujah. Amen? Na yung pumatay sa kanyang kapatid, na hindi niya mapatawad, ilang taon na ang nagdaan. Pero one time, nung time na siya ay nakapag-focus sa gawain ng Panginoon, hallelujah, naranasan niya yung presensya ng Diyos at dumating yung pagkakataon na parang isang magic. Amen? Na parang isang magic na nawala yung kanyang pagkagalit sa kanyang tiyuhin. Amen? At sabi, according to Brother Resty, nung time na pinatawad niya yung kanyang tiyuhin, ang sabi ng tiyuhin niya, kung saan ka nandoon, magpatuloy ka na sa pagsimba mo. Amen? Amen. Hallelujah. Kung meron mga magpapatunay na totoo ang ating Diyos, merong mga Kristiyano na nahandang magpatawad. Amen. Amen po ba? Hallelujah. So purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, that whosoever believes in Jesus should not perish. Kung pinatawad ka ng Panginoon sa iyong napakaraming kasalanan, according to Isaiah chapter 1 verse 18, hallelujah, halin kayo at magkaliwanagan tayo. Kahit gaano marami ang iyong kasalanan, handa kong ipatawad lahat ng iyan, ang sabi ng Panginoon. Amen? Kayo ay puputi na gaya ng niebe sa kaputian. Parang labas sa tayo. Gulat ka, no? Hallelujah. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, kung ang Diyos ay nagpapatawad, tayo na mga anak ng Diyos, kailangan mo rin magpatawad. Amen. Amen. At yung pang-apat, mga kapatid, hindi naman po ako magpapakahaba. Hallelujah. Sa pang-apat na diwa ng Kapaskuhan, according to John 3:16,
but has everlasting life. Amen? At ang pang-apat na diwa ng Kapaskuhan, mga kapatid, pagpapasalamat. Amen? Pagpapasalamat na meron palang inihanda ang Lord para sa atin. Sa bawat mga kikilala sa Panginoon, sa bawat hihingi ng tawad sa Panginoon, sa bawat kikilala sa Panginoon, meron siyang ipinangako, eternal life. Amen. Buhay mula doon sa langit na bayan. At kung meron mang ipinangako ang Diyos sa atin, mga kapatid, kagaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, ang siyensya, ang mga scientists, pinag-aaralan nila ang buwan. Kung pwede ba itong tirahan ng tao, pag nagunaw ang mundo, ay pupuntahan sila buwan. Amen? Pinag-aaralan yan sa panahon ngayon. At hindi lang yun. Pinag-aaralan din nila yung ibang planeta. Lalo na yung planetang Mars. Amen? Pinag-aaralan nila na kapag nagunaw ang mundo, yung Earth, meron tayong lugar na pupuntahan. Pero hanggang ngayon, wala pang basihan ng pag-aaral o wala pang eksakto na nagpapatunay na pwede tayong tumira doon. Bagamat madalas natin marinig yung Mars. Amen? May kasunod yun eh. Mars. Amen? Hallelujah. Amen? Madalas natin marinig yung Mars. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, may inihanda na ang Diyos para sa atin. At tinitiyak ko sa inyo, hindi buwan, hindi Mars, hindi Jupiter, hindi Venus, amen? Kundi langit na bayan. Amen. Sa mga kikilala at tatanggap sa Panginoon. Kaya ngayong araw ng Pasko, mga kapatid, kailangan maunawaan natin na, oo, meron yung naunang nag-eksena kanina, mga kapatid, pinoprovide lahat ng tatay, ng nanay, yung pangangailangan ng kanyang anak. Amen? Tapos yung isang eksena naman, tuyo lang ang ulam. Amen? Hallelujah. So dito makikita natin, sa dalawang eksena na ito, yung unang eksena, kahit wala kang handa ngayong Pasko, kahit wala kang bagong damit ngayong Pasko, hindi ito yung magbibigay ng kagalakan sa atin. Amen? Kundi ang magiging kagalakan natin ay sinabi sa Biblia na nakita ng mga pastol, na ibinalita ng anghel na merong ipinanganak at sinilang sa sabsaban na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Amen? Hindi bagong damit, hindi bagong sapatos, hindi bagong cellphone ang magbibigay galak sa atin. Hindi yung ayuda na galing sa barangay na ham. Hindi yun eh. O yung bigas na galing kay hain. Hindi yun. Amen? Hindi yun yung magbibigay ng galak sa atin. Ang magbibigay ng kagalakan sa atin ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Doon sa pangalawang eksena, yung mayaman, kala ng magulang na ipoprovide niya lahat eh. Pero dumarating yung time, mga kapatid, hallelujah, na hindi pala yun yung kailangan ng bata. Ang kailangan ng mga anak natin, time. Amen. At sabi ni Rick Warren sa kanyang mga salita, sa mga sinulat ni Rick Warren, the best way to spell love is T-I-M-E. Amen? So, alam niyo mga kapatid, naalala ko nung buhay ang tatay, hallelujah. Isang bagay na natatandaan ko sa kanya ay ito, hindi ko natatandaan na ako'y binigyan ng 1,000 piso ng tatay. Hindi ko rin natatandaan na ako'y binili ni tatay ng mamahaling gamit o cellphone o kung ano man. Pero meron ako isang bagay na naalala. Yung panahon na uuwi ang tatay galing trabaho, nag-aagaw-agawan kami sa dala niyang tinapay. At lumalambitin kami sa braso ng tatay. At ako ay nahihiga habang ang tatay ay namamahinga, nahihiga po ako sa kanyang hita. At pagkatapos si tatay biglang puputok ng malakas. Iyon yung isang bagay na natatandaan ko. At kung meron mang matatandaan yung ating mga anak, hindi yung cellphone na binigay mo, kundi yung oras at panahon na ibinigay mo sa kanya. Amen. Amen? So, purihin ang Panginoon. At kung meron man dapat ipagpasalamat natin, hallelujah, sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything, give thanks. Amen? Tuyo man ang ulam o walang ulam, ngayong Pasko, wala ka mangham. Hallelujah. Amen? So, ang lahat ng bagay ay kailangan ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. Sapagkat ito ang nais at ibig ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya ngayong araw ng Pasko, mga kapatid, hallelujah, ang Pasko ay
ay hindi lang para sa mga bata. Amen? Ito ay para sa ating lahat. Amen. Amen po ba? Ang totoong diwa ng Kapaskuhan ay pagmamahalan, pagbiligayan, pagpapatawad, pagpapasalamat. And according to John 3:16, makikita natin yung apat na bagay na yun. And for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Jesus, in Him, should not perish, but has everlasting life. Amen? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Mari po ba tayong yumukod pasumandali? Hallelujah. At nais ko na tanggapin natin ngayon ang ating Panginoong Jesus sa maiksing panalangin ng pagtanggap at pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Gagabayan ko po kayo sa isang mabilis at maikling panalangin. Hallelujah. Sabihin po ninyo ang ganitong kataga. Panginoong Jesus, narito po ako. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Nalalaman ko po na kayo po ay naparito sa lupa upang mapahaw sa krus at mabuhay na maguli para sa akin. At mula ngayong oras na ito, binubuksan ko naman ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita ngayon, ang totoong diwa ng Pasko sa aking puso. Kayo na po ang magsimulang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So purihin ang Panginoon. Magpapatuloy po yung ating pong panonood. And to God be the glory. Hallelujah.